O ito, pakinggan naman natin yung mga nagpakilalang mga bagman, o mga bagong bagman, hindi bagman kasi kapag ka bagman, ikaw yung kumukolekta ng pera. Ito mga to hindi nagdi-deliver man lang to. Let's say, mga kargador na nga lang, wag na bagmen. Oo, hindi sila bagmen ni Zaldico. Sila lang ang nagdi-deliver ng pera. O hindi sila yung kumukolekta ng pera para i-deliver. Hindi ganun. Sila lang yung inutusan para ang kolektor, ang bagman, si Zaldico. Si Zaldico ang bagman ni Romualdez. Ganito yan, ganito yan. Halimbawa, kung totoo to yung structure na to, meron niyang organizational structure. Oh, si Bongbong, siya yung pinuno. Oh, ang bagman niya si Romualdez. Ang bagman naman ni Romualdez si Zaldico. Ang bagman naman ni Zaldico, etong sila, yung sinasabi niya, Mark Tiksait, kung sino-sino pa. O, eto naman si Bonoan, ganun din. Bagman si Bonoan, bagman naman ni Bongbong Marcos dahil under niya yan. O, si Bonoan naman, bagman naman niya yan. Sila Alcantara, sila Bernardo. O, ganun yung structure. Kung totoong may sindikato dyan, kung totoo itong sindikato, di ko sinasabing totoo yan. Pero ganun yan. O, kung usapang analogy lang yan. Kung usapang bagmen lang yan. Hindi bagmen itong mga ito. Delivery boys. Security personnel /delivery ng babae ni Erwin Tulfo. Sabi nila, hindi na nga na-open up kanina yan. Buti na lang. O, sige, diretso. Si former Sergeant Jeron Valderrama. No? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Baka sabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan. No? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Binilipad siya sa Viluna. At pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto. Pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. O, Jeron? Magandang po sa inyong lahat, mga kabayan, mga may Pilipino. Ako po si Jeron Gabriel Valderrama. Bali po, ako po sa topic na gagawin lang namin sa palikatan lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Dito daw sa po, nabalik pumasok ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Rizaldico, kay Boss AC, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, ang mga narasunod ko na mga pag-leader ng mga mali-malita na sinasabi na hindi makasamahan, una-una po kay former speaker, yan po sa 14 Nami Street, South Forbes Park po. Bali po 2 beses po dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kami sa sakyan. Ako po yung security doon sa lead car na driver po doon, si Henry Bopina. Then nakasakay po sa akin yung 2 kili na sinasabi natin mga kasamahan, sila dyan po sa strada at Mark Tiksait. 3 po kami noon. Ang nilalaman ko noon is nasa 30 na maletas na ang mostly po karamihan doon ay 4 large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Mark Tiksait and then si Ranjit Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang nilibig po namin doon sa 14 na estate, hindi po bababa sa 7 na mix na po yun, may small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo, dito po sa, nung time na po yun, may meeting po nung si Boss, dyan sa may Mali Restaurant, sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung, advance team po. At meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po, Senator Erwin at si Boss, sila po yung 2 sasakyan na parehas init na white van,
mabilis lang po yung transaction na paglilipat ng 2 medium size na maleta. Ang expected ano po noon ay 40 to 50 milyon ang laman. Then ang sunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman George Garcia. Diyan po sa galing po sila ng Dasyang Tower, no? Tayo, George Garcia, Diyos ko po. Kaya naman pala, ito si George Garcia, nagsampa ng kaso ng disqualification kay Erwin Tulfo dahil si Erwin Tulfo ay hindi Pilipino. Hindi nga yan na-confirm as DSWD Secretary dahil hindi nga siya Pilipino. Meron pang birth certificate yung isa sa kanyang mga anak na ang nakalagay na nationality niya doon ay American, hindi Pilipino. Kaya naman pala, hindi na disqualify etong si Erwin Tulfo, Diyos ko po. I'm just assuming kasi involved pala ito si Garcia. Diyos ko Lord. O Garcia, nakakarami ka ng dami-dami mo ng pera. Magkano na kaya ang yaman mo? Yaman-yaman mo na Then kami, ando kami sa may corner, sa Peria Estate, or nila Rosa. Bali, ang kasama ko po sa Matic Side at si Randy Pato po din. Na ang dala po namin ay yung hand carry na paper, hand carry bag na kulay itim. Kasi atong ba ko sa unahan, ang una pong lamamig sa amin ay yung rider niya. Then, binuksan ni Matic Side yung doon sa right side door, pinabuksan sa rider ni George Garcia. Then, pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia, then lumapit din po si Chairman George Garcia, then binuksan po ulit ng Matic Side yung sliding door, then kinabot po yung receiving copy. Yun po nasa ko doon. Then, kinanong ba po si Matic Side, sabi ko, Smart, magkano po ba yung laman ng hangkera na yun? Sabi niya 10 million daw po. Yun lang po, maraming salamat po. Thank you. Sinong susunod sa mga ano? Oh, ganito ho, no? Kung pwedeng i-clear lang natin yung sa likod kasi yung screen, may mga pictures na ipipresent. Kumari lang po yung mga nasa likod, clear lang natin. Nakikita ba ninyo lahat? Okay. Boss, paki-clear lang muna natin. Clear lang natin, ha? O sige. Sino mo nasa susunod? Sige, si Wox, ikaw? Kahit yung initial lang. Hindi, yung kwento mo. Experience mo. Ito na yung mga individual na more or less affidavit nila. Si Waupan ay kararating lang din po niya kaninang umaga. Ay, hindi, kagabi. Kasi umuwi po siya sa Jensan dahil naapektuhan ang kanyang pamilya sa dumaan na lindol. Pati rin po si Dado. Umuwi po sila sa Mindanao noong immediately after the earthquake dahil umiiyak yung kanilang mga anak, siguro affected psychologically. So, dumating po sila kagabi, hindi ko po natapos yung affidavit nila. So, kung ano lang yung natapos ko, base sa una nilang kwento, ay yun ang babasahin siguro niya. Wow. Magandang hapon po sa lahat. Salamat po sa inyong pagpunta. Ako po si Rosebert Makasasa Opan, Pilipino, nasa 8 gulang at ininirahan sa Taguig City. Matapos na mapapanumpaan na ayon sa batas, ay nagpapahayag at nagsasalisay ng mga sumusunod. Personal na impormasyon at pinagmulan ng trabaho. Ako ay dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. Pagkatapos ng aking paglilingkod sa militar, pumasok ako sa pribadong sektor bilang security professional. Ako ay naging dating empleyado ni Ginoong Sandy Esco, nakilala rin sa tawag na Boss ESC o Boss Sandy. Nagtrabaho ko bilang personal assistant at security consultant ni Ginoong ko at ng kanyang pamilya. Ang aming panunungkulan kay Ginoong ko ay nagsimula noong December 4, 2023 hanggang December 2025. At pagkatapos ng kontrata ng marami sa aming mga kasamahan, bagamat ang ilan ay natapos noong December 2025. Ako ay kabilang sa 18 dating empleyado na lukda sa pinagsamang sinumpang Salisay noong Pebrero 23, 2026. Kasama ko sa hanay ang iba pang dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps at magkakasama kaming nagsilbi sa ilalim ng security organization ni Ginoong ko. Bilang bahagi ng aming natungkulin, kami ay inuutusan na mag-escort sa mga trusted executive assistant ni Ginoong ko tuwing sila ay magdi-deliver ng pera. Ang mga executive assistant na madalas naming samahan ay sina John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joshua Ano at Kirby Maharilyag. Sa loob ng aming grupo, ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami ng
message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Later on siguro ipakita namin sa example po ng yung nasamahang pong example po nung nasamahang pong delivery kasama po si Top Orly Gutesa po, yung unang lumabas sa amin is noong December 2023. Nag-deliver po kami ng 52 na maleta po, talo-talo po yun. Sa 42 McKinley Road, bahay po ni dating speaker. Kasama ko rin po doon sina Bernard Gumban, Romel Galapon, Cecilio Laroder at si Top Benny Bolondati po. At saka yung isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Secretary Amina Pangandaman sa Horizon Hawk na kumuha po siya ng 2 maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po, kami dalawa po ni Sarge Tube. Binaba po namin galing sa 56th floor, papuntang basement 2 or 3 po yun. Then kinarga po namin sa sasakyan ni Secretary Amina Pangandaman yung 2 small or medium size na maleta po. At saka kasama rin po ako sa lakad po ng investigator po ng ICC po nung unang pumunta sila dito noong December 2023. Yun lang po. Maraming salamat po. Ang isusunod ko pong ipakilala sa inyo ay isa na namang karagdagan sa 18, si Catrino Ibasco. Siya po ay 15 years sa Philippine Marines. 14 years sa combat duty, 1 year as medic. At nung ibinabalik siya sa combat duty ulit after 15 years, ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na kung maaari wag na siya bumalik sa combat duty. Kaya dineclare po siya na awol at dishonorably discharged siya after 15 years. Dahil po sa pamilya, ang rason niya kaya hindi na bumalik sa serbisyo. Hindi po siya nagnakaw. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Catrino L. Ibasco. Nakapasok po ako, ay nakapagtrabaho po ako kay dating Congressman Elizalde ko noong 22 July 2024. Bali, ang naging trabaho ko doon ay una po, nakapagakot po ako ng aking malitang gera sa Horizon pa po sa 56 floor sa unit po ni Busaldi. Nakapag-security escort din po ako sa ICC. At pagkatapos po mula March hanggang August 2025 ay assign po ako sa bahay ni dating Congressman Elizalde ko. At ang trabaho ko po doon ay nagbantay po ako ng mali-malitang pera doon sa bahay niya sa loob ng 6 na buwan po. At ang huling trabaho ko po, pagbalik ko po ng August, may pinatrabaho po sa akin si Sir Dominguez nung pumutok na po yung issue na ito. Pinatago po sa akin yung parang equipment po o machine na nakaka-receive po ng... Alam mo, ito yung matindi ha. Meron silang equipment, machine, na kailangan para magkaroon ka nito, meron kang clearance galing sa NICA or intelligence or military. Military grade equipment ito na nakakabasa ng mga messages, nakakasagap ng mga tawag sa cellphone. Delikado 'yan ha. Privacy 'yan. Ang ina nyo talaga, lahat na lang ng kademonyo ang ginawa. Nagnakaw na kayo ng pera. Pati ba naman yung mga messages, tawag ng mga hindi nyo kano-ano, putang ina, ninanakaw nyo pa rin. Ibang klase. Matindi talaga ang mga kademonyohan ninyo, ha. Tinago daw niyo yung 2 equipment. Meron lang daw si Zaldico at saka si Martin Romualdez. Di ko alam kung, siguro para yung mga kalaban nila, makita nila yung mga messages sa text, tawag, kung ano mga pinag-uusapan, putsang ina, surveillance yan. Meron ba kayong permit para magsagawa ng ganyang klase ng mga surveillance against kahit kanino man? Walang hiya kayo, pati privacy ng tao ninakaw nyo. Ninakaw nyo na yung pera ng taong bayan, pati privacy ng tao kinukuha nyo pa, lahat na lang. Kung pwede lang nakawin nyo pati yung araw, buwan, gabi, pati tulog. Pati hininga, pati hangin, tubig, pukin ang ina nyo na nakawin nyo lahat. Hayop kayo talaga, sugapa kayo. Ang ina ninyo. Ang tindi ninyo. Ito yung isa sa dapat imbestigahan kasi yung alam mo yung privacy na to ng mga tao na kung sino man ang mga napaggamitan netong mga ito po, tragis yan, kaya naman pala nadidetect nila. Kaya naman pala sinasabi na minsan yung yung messenger ko may nagbabasa kahit di ko pa nababasa, hisin na Okay nang ina nyo, kayo pala nagbabasa ha. Tarantado talaga kayo ha. Text and call
na si Boss Aldi lang daw po ang meron doon sa si speaker. Bali, tinago ko po yun doon po sa loob ng Camp Aguinaldo ng mga ilang araw. Tapos pinalipat po sa akin sa bahay po ni Sir Dominguez sa Fairview po. Yun lang po. Maraming salamat po. Yung binabanggit po niyang equipment ay mga surveillance equipments po ito, no? Na it is a highly controlled equipment na hindi ka At hindi. Surveillance equipment, walang hiya kayo, lahat na lang ng mga kademonyuhan, hindi nyo na pinalagpas, ha? Oo, tangina ninyo talaga, matindi kayo, ha? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit